Dito pala talaga entrance nito. Purple gloves oh. Rest oh. Thank you. Ride safe. Peace out. Kamusta mga kamukha? Dito nga pala tayo, San Mateo Rizal. Ang lagay ng trapiko ngayon dito kaso 6 PM ng gabi. San Mateo Rizal tayo ngayon. Palabas tayo San Mateo Rizal going to Marikina. I-meet natin si Ruru kasi kakain lang kami. Kakain kami. Meron kaming sineselebrate ngayong araw. So kahit busy siya, syempre ako din kanina galing ako ng SSS. Ayun, sobrang haba, tagal ng pinila ko. Tapos ang ending, uuwi, may ayusin pa kasi may kulang pang requirements. Ayun, let's go. Ito, nandito tayo ngayon sa San Mateo Rizal. Ito na yung pinaka plaza, munisipyo namin dito. Wala lang, gusto ko lang mag-share ngayong araw sa inyo. Grabe yung mga mukha. Napanood niyo yung nag-Superman sa Marilaki. Grabe yung aksidente nila. Nagtamaan kasi sila eh. Medyo feeling ko wrong place yung venue nila. Dapat yata sa street sila tumira ng ganun. Tsaka napansin ko yung mga gulong ng motor nila ang ninipis. Saka hindi quality. Hindi ko alam yung brand ng mga gulong nila, pero feeling ko mai-spike. Pang drag race nga yata yung mga setup ng motor nila, or pan daily use. Nagkamali yata sila ng lugar dahil paliko doon. Alam ko paliko na rin, pero nagtamaan nga kasi Superman yung ginawa eh. Grabe. Namatay daw yung isa, yung naka-raider na red. Ang nabuhay ngayon, itong may error, si kuyang naka-yellow. Pero mas naawa ako doon sa nabundol na magjowa, kasi bumakflip doon sa bangin, sa likod. Nakita ako sa video, puro batuhan yung likod. Aray ko po, ang sakit nun. Mukhang injured pa yung magjowang nagpipiknik lang. Medyo alanganin din talaga yung pwesto nila dahil galing sa buwelo, yung galing sa taas. So pag nag-overshoot nga doon sa likong yon, hindi ko na actually sobrang error na nung mangyayari talaga doon, kasi pucha, hindi pa ganun ka-curve yun. Kaya mong likuan ng full throttle yun eh. So ayun nga, dahil may error yung mga riders, nauwi sa aksidente. So ang lesson learned dyan, huwag paglaruan ng buhay. Kasi sa ginagawa nila, parang paglalaroan nila yung mga sarili nilang buhay doon eh. Napaka-risky kayang bumira-bira sa Marilaki anytime. Naalala ko nung nagmamarilaki ako, may nakakabangga rin ako. Pero kasi nag-stop ako, start nung marami nang tumatambay at umakyat sa Marilaki para lang magpa-photo ops, magpa-picture. Kasi yung time na yon, U-turn na sila ng U-turn. Ganito kasi ang nangyayaring cycle. Kapag ang rider may bagong biling motor sa Marilaki, lalo na taga Maynila, NCR lang, sa Marilaki agad yung una nilang destination para i-break in, ganon. So hindi sila fully aware, tawid-tawid sila ron, gusto nilang makuha ng picture. Hindi nila alam na pag may rumaragasang padating, minsan hindi na makontrol, hindi na maprenuhan.
Pero most of the time, ang cause ng aksidente sa Marilaki is yung overshoot. Overshoot talaga. Yung kumakain ng linya, tapos ayun, sasalpok sa kasalubong. Napakadelikado. So ngayon, yung iba tuloy natatakot silang mamasyal sa Marilaki dahil nga sa mga ganong insidente. Kahit naman ako, matatakot din talaga akong madamay. So nagdaan din tayo dyan. Hindi ko rin sila masisi. Gusto nila yon, trip nila yun eh. Baga masaya sila sa ginagawa nila. Hindi nila first time ginagawa yon. Nalala ko nung tumambay ako doon, naghamok ako doon, pabalik-balik yung mga yun doon. Nagsusuperman talaga sila. Hindi ko alam kung anong kaligayahan na dudulot sa kanila noon. Pero marami kasing taong nanonood. Parang ako, like sa amin sa banda, maraming nanonood. Utik ka, parang pasikat din ako eh. Parang ganun ba? Alam mo yung mga bata tayo, pag maraming tao, di ba? Pero kasi nangyari na yan eh. Hindi na maraming galit, maraming naiinis. Natatawa nga ako sa comment section, tamang basa ako eh. Ipagbabasahin mo yung mga comment ng mga kamote ako. Naka-green naman eh. Kung babasahin mo yung mga comment, matatawa ka. Laugh trip yung mga nag-comment. Putik yan. Mga keyboard warrior sa social media. So ayun, condolence sa family nun, yung namatay. Nabuhay pa yung may kasalanan. Ang akala ko nga mamamatay dun yung nakadilaw eh. Kasi medyo nakasubsub pa rin siya nung pagsalpok eh. Siyempre ang expect ko nun, mababalilig nun. O di kaya mag-i-injured sa ulo yon, tsaka sa neck. Pero ang mas namatay pa yung naka-red. Matibay yung nung naka-yellow. Kinaya niya yung pain. Yung naka-red, napuruhan yun. Na-try ko na mga aksidente. Alam ko yung feeling. Dati nakabangga rin ako ng NMAX sa Marilaki. Upon checking ko dun sa nabangga akong NMAX, nagbe-break-in siya. Wala pang 100 yung tinakbo ng NMAX niya. Nagulat ako, nakabalagbag sa gitna. Pagliko ko sa blind spot, nagulat ako, may motor na nakabalagbag. Nag-U-turn sila, balik-balik sila. Ayun, nakasalpok ako ng isang NMAX doon. Wasak yung sniper ko. Wasak din yung NMAX niya. Pero mas malala yung tama ng sniper ko, kasi pasok yung tipos, dikit sa makina yung gulong. Yung nangyari sa NMAX niya, parang bumuka lang yung mga flarings, saka konting gas-gas. Ako, tilapon ako nun. Ang pakiramdam, hindi ka makahinga ng ilang segundo. Hindi ka talaga makahinga. Alam mo yung gusto mong huminga pero hindi ka makahinga. Yun yung pakiramdam ng tumilapon na ganon. Kasi naranasan ko yun eh, yung bumalibag. Hindi ka makahinga. Ngayon, once na nakahinga ka, mapapa-thank you Lord ka talaga. Yung biglang bumalik yung hinga mo, yung nakahinga ka, naka-exhale, inhale ka. Kasi ang first na naramdaman ko, hindi talaga ako makahinga. Dahil sa impact, hindi ako makahinga. Parang may bara sa ilong at saka sa bunganga ko, dito sa lalamunan ko, na parang ayaw dumaloy ng hangin. Yun ang pakiramdam na naranasan ko nung na-aksidente ako sa Marilaki. Hindi ko first time ma-aksidente dun ah. Dati nung Mio days namin, yun nga, gamit ko 4 valve. Tapos naka full suit naman ako nun. Puro slide naman inaabot ko dun. Puro slide. Pero hindi naman ako wala akong tama dahil nga naka full suit ako. Pero nung namamatay na yung mga kasabayan ko doon, hindi ko na lang i-mention. Basta may isang namatay na taga Baras, may isang namatay na taga Fairview, tapos meron pang isang namatay na taga rito sa amin. Parang nag-isip ako, sabi ko, putang ina, tama pa ba itong ginagawa ko?
Noon time na yun, wala pang tumatambay, wala pang namimicture masyado. Siguro ang taon nun, college kasi ako nun eh, dito sa STI sa Marikina. Siguro ang taon nun, yung around 2012, 2013 hanggang 2015 yan. Hindi pa ganun kahigpit sa open pipe. Mahigpit na, hinuhuli na, pero nakakalusot pa rin yung mga super open pipe namin nun. Talaga yung mga daing yung pipe ko nun eh. Daing Razer, yan yung malilipit na pipe that time eh. Putik yan oh. Nakadaing ako na pang 4 valve, na pang 210cc ba yung akin o 200 something cc yan, 4 valve yun. Tapos naka plus 6 yata ako noon sa ilalim. Putik yan, yun talaga, wakwak talaga, pangwakrakan. Yung time na yun, hindi ko iniisip mga aksidente. Basta ang nasa isip ko, masaya yung ginagawa namin. Nag-enjoy kami sa mga liguan doon, ganun. Wala akong proper training sa circuit so matatawag ko na rin gamutin sarili ko noon. Kasi putik yan, banking eh. Pero mahaba na experience ko sa pagmamotor. Siguro na-influence din ako ng mga racing. Ayun na, nagkandamatay na yung mga tropa. So ngayon, tumigil na ako. Binenta ko na yung suit ko. Yung motor kong 4 valve, sinuwap ko na. Lumagay na ako sa tahimik. Kasi natakot din ako na baka ako yung susunod na maaksidente. Kasi pag kwento ko lang sa inyo. Kunyari, ayun na, sabay-sabay kayo, bumibira kayo. Nandun kayo sa adrenaline eh. Yung wala kayong kaba na, nandun yung adrenaline nyo sa parang naglalaro kayo, nandun eh. So ngayon, hindi mo ngayon naiisip yon. Ayun, hanggang bigla na lang maaksidente ka. Tapos wala na, kukunin ka na ni Lord. Swerte mo, mabuhay ka pa. Pero tinigil ko talaga, na parang natauhan ako na sabi ko, putik yan, wala namang kinikita dito nagagastusan pa ako. So okay lang din na experience ko. Ayun yung time ng usong-uso nun eh, yung Corbe Maso Racing doon. Nandun ako nun eh. Tamang liga-liga ako dun eh. Putik yan. Ganda kasi ng Marilaki. Ganda ng daan, ganda ng liko. Talagang mati-trigger ka din sa mga kasabayan mo dun. Pero kasi yung latest ngayon, yung mga dati kasing nagmamarilaki, one way up, one way down lang yon. Walang balik-balik yon. Ganun ang banat namin dati. Sabay-sabay kami paahon, sabay-sabay kami pababa. Walang bumabalik sa amin kahit isa nun para makunan ng litrato. Kasi nga time na yon, wala namang nanlilitrato doon. Wala pang hindi pa ganun kaputok sa social media nun yun eh. Putik yan. Ngayon kasi parang kino-content na rin siguro. Oo, kino-content na. Nagkakita na yung social media. So ngayon, sila yung starring, baga sila yung mga aktor, sila yung mga artista. Ngayon, itong mga camera, ito yung mga tiga-picture, tiga-video, tuwa. Ayoko rin i-judge lahat eh, kasi nagpupunta ako dyan, ini-enjoy yung lugar dyan. So, hindi ako bago dyan. Ayoko rin i-judge yung mga na-aksidente, tsaka gusto ko lang magbigay ng mga komento at experience ko na naranasan ko dyan sa Marilaki. Ayun lang. So, mag-ingat tayo palagi. Ride safe sa atin. Palagi tayo mag-iingat, lalo na dyan sa Marilaki. Gusto natin mamasyal dyan, samahan natin ng pag-iingat. Actually, di ka naman magpapatakbo ng mabilis dyan, di ka naman madidisgrasya dyan eh. Or else, madamay ka sa disgrasya. Diba? Kung magmamarahan ka lang dyan, ewan ko lang kung madisgrasya ka dyan, kung marunong ka namang magmotor, hindi ka madidisgrasya dyan.
So ngayon, madadamay ka lang. Yun lang yung nakakatakot. Tumakbo ka ng 30 dyan eh. O lang, kung sumemplang ka pa dyan, sobrang OA na nun. Kaya kung sumemplang ka man sa takbong 30, 40, hindi ka mamamatay. Gas-gas lang yan. Hindi ka 20. Makakaya pa ng ospital yan. Ma-injury ka man, kaya pa rin sementuhin. Buhay ka pa rin, di ba? Pero yung mabilis ka, 50-50 ka dyan, kaibigan. Ayun lang, so mag-ingat tayo palagi. Palagi tayong mag-iingat. Lalo na yung mahilig mga maglaro-laro sa Marilake. Mag-iingat tayo palagi. Wag puro lakas ng loob ang binabaho natin. Ayun mga mga, nandito na nga pala tayo sa Paliparan, Marikina. So pupunta na tayo doon sa restaurant na pupuntahan namin ni Ruru. Grabe yung aksidente talaga sa Marilake. Kahit anong scroll ko sa newsfeed ko, nakikita ko pa rin at nakikita ko ngayon. Ang daming nagre-repost, kino-content pa rin. So condolence sa family nun. So aksidente talaga yon, pero pasaway talaga yung dalawang yon. Kitang kita sa video yung mga pinaggagawa nila ron. Ayun, ingat tayo palagi ron. Pag-aakit tayo doon, marahan lang tayo. Hindi, wag tayong gumaya. Kasi sila puro lakas lang ng loob. Minsan di na rin nakakapag-isip kasi nag-i-enjoy sila eh. Gusto nila yung ginagawa nila. Napagdaanan ko rin yun. So nire-respeto ko sila doon. Ayun lang, mag-ingat tayo palagi. One advice lang para sa mga mahilig mag-banging sa Marilake. Mga tol, kailan pa kayo titigil dyan? Kahit ako, may kulit pa rin ako ngayon. Hindi ako nagmamalinis. Makulit din ako dati dyan. Pero ngayon, kahit ganito lang yung motor ko, paso lang, nandito pa rin yung kulit ko. Pero kontrolado ko na. Kontrolado ko na ngayon. Hindi na ako nagpapadala sa kulit. So ayun lang. Siguro dadaan din yung mga dyan. Pero kasi ito lang sabihin ko sa inyo, hindi matatapos yung cycle dyan sa Marilake. Kasi merong mga bago pa rin na aspiring gustong magmotor, bibiling motor. Ang first location gusto mag-testing ng motor sa Marilake. So may influence. Yung influence nandyan, hindi yan nawawala dahil sa social media. So hindi yan matatapos, endless yan. Ngayon, mag-ingat na lang tayong lahat. Mag-ingat tayong lahat. Yun lang. Ride safe. Peace out. Peace. Ingat. O yun, dito tayo sa bayan Marikina. Tapos dito tayo ngayon sa may pupunta sa Kapitan Moy. Yung may mga maraming restaurant dito sa Marikina talaga actually na masasarap kainan. So isa na tong pupuntahan namin ngayon. Ay, iba pala yon. Yung ano pala yon, yung Cafe Lydia. Cafe Lydia, isa sa solido din. Solid na kainan dito sa Marikina. Ayan, nandito na tayo sa may papunta ng simbahan. Yan, ito sa left side. Itong simbahan ng Marikina. Ito lang na simbahan kong simbahan na Ito yung copy mo yun. Ito lang yung nasimbahan kong Marikina. Ito lang yung nasimbahan kong simbahan na aircon. Air condition yan mga mukha pag nagsimba kayo dyan. Napaka-solid dyan. Ang lamig sa loob. Ang yaman ng church nila dito sa Marikina. Alright, malapit na tayo. Straight ahead lang to, papunta sa restaurant na pupuntahan natin. Ayun. Mga bilihan ng pasalubong sa kanan. Dito lang banda yun eh. Siguro pag nakita ko na yung motor ni Ruru, doon na yun. Ayan, lapit na tayo. Bandang left siguro yun. Rubik. Hindi pa doon.
Meat shop pala yun. Wala ka, sobra na yata ako. Tara, tabi muna tayo. Check natin sa map. Wala ka. Lumagpas ako eh, one way to. Patay. Patay. Lumagpas ako. Hindi pala ako lumagpas, sumakto lang pala. Ito yung restaurant, no? Parang old house. Thank you po. Saan po talaga entrance nito? Dito po talaga? Wala. Dito pala talaga entrance nito? Galing, no? Parang lumang bahay na ano. Ancestral house. Ba't parang tayo lang tao? Tayo lang tao dito. Ah, okay. Naka-vlog ako. Grabe. Dito pala yun. Ito lang, bad lang ako ng helmet. Kanina ka pa dito? Kala ko, ang layo nang nilagpas ko. Diyan lang pala. Ha? Hindi ka pa umuwi? Oo, rumekta ka na. Grabe. Kaming nasa lumang panahon, ah. Wow, grabe naman dito. Tayo. May pausok-usok effects pa. Magandang shot yun. Full gloves, oh. Binigay ko sa kanya yan. 100 lang yan sa Lazada. Tara, let's go. Ayan na, binuksan na ni ate yung gate. Go. Pakaliwa kasi one way yan. Yan, palis na kami dito sa parang vintage resto. Thank you. Ingat. Ikot lang tayo. Dito lang to, tapat ng Total. Dito sa Kalumpang Marikina yata tayo. Ko anong lugar to? Basta sa street ng, nakalimutan ko yung street. Ayan mga mukha, paikot na kami pabalik. Bawal kami mag-right kasi one way to. Kailangan namin umikot.
Hindi kami makapag-TreadCon connect ni Euro kasi hindi niya chinarge yung kanyang TreadCon. So hindi niya siya maririnig ngayon. Left ka na dyan, left. Dito. Ikot lang tayo dito mga kamukha. Pabalik. Dito yata tayo sa Cafe Lydia. Meron pa kami isang kinakainan dito banda. Cafe Lydia naman yung pangalan. Napakasarap talaga. Marirecommend ko. Try nyo din. Cafe Lydia, Marikina. Solid. Medyo pricey pero worth it. Try nyo. So ngayong araw nagkape lang kami. Nasaan na ba tayo? Ayan, pabalik na tayo ng bayan. Maraming kainan dito sa Marikina. Meron pa akong kinakainan dito, doon naman banda papuntang Panorama. Yung sa hospital, sa baba ng hospital may masarap na restaurant. Ayun lang yung landmark ko, yung hospital, yung baba niya mayroong restaurant. Malapit sa Marikina Hotel yata yun. Basta banda ron. Kung sino man yung nakakain na doon, alam mo kung yan ka-solid doon. Pricey din pero solid talaga. Yung pricey na kasi sa akin yung 250 per meal eh. 200 pataas, pricey na sa akin yun. Kasi syempre, hindi naman tayo mayaman. So kung ako lang ang kakain, so below 200 lang talaga yung kinakain ko. Hindi naman ako gumagastos ng sa mamahalin. Yan, dito ang labas. Punta to ng bayan sa Marikina. Marikina is ito ang pinakamalinis na city sa buong Metro Manila. Talagang ipagyayabang ko dahil kita naman talagang malinis. Wala kayong makikitang mga pakalat-kalat na dumi dito katulad sa Maynila, yung tambak ng basura. Wala dito nun. Hindi kayo makakita ng ganun dito. Tignan mo, gabi na ngayon oh. Pero wala kang makitang mga nagtambak ng basura. Sobrang proper, anong tawag sa ganun, ng disposal ng basura nila dito. Yun yung isang nagustuhan ko dito sa Marikina City. Yung kalinisan ng kanilang city. Ayan, makakita ng basurang ganyan pero nakaayos, di ba? For pick up na lang ng mga garbage truck. Pero wala makikita yung, alam mo yun, yung kalat-kalat. Sige, kayo na tumingin. Wala kayong makikita dito na makalat. Kaya nga tinaguri ang pinakamalinis na city to. Agree naman ako doon. Di ba? Pauwi na pala kami ni Ru. Nagtagpo lang kami doon kasi mansari namin ngayon. Nag-celebrate lang kami ng konti. Happy Mansari. Eh di niya ako narinig. Wala kasi kaming comms eh. Lowbat yung R1 niya eh. Let's go. Mga one way nga pala dito ngayon sa Marikina kasi inaayos ang mga kadaanan dito, mga kakalsadahan. Daming nagja-jogging sa sports center. Ayun, puno. Araw na ang ano ngayon, Wednesday yata. Nandito na tayo. So binibiyak-biyak ang kalsada dito. Kanan, left. Walang left. Walang right. So puro left. Pabalik lang tayo.
Galing pa ng trabaho at school yan, siguro. Minute ko lang siya doon. At kami ay nagkape. Naglalaro rin sa kulang-kulang 200 ang kada drinks doon sa lugar na yon. Yung kanilang special drinks doon nagkakahalaga ng 180. Yung crema, ewan ko anong pangalan, nakalimutan ko na. Basta 180 yung drinks na tinira namin. Dalawa, 180, 180. Tapos nag-cookies lang kami, brownies, ganon. Light meal lang. Pero kakain pa rin kami ng hapunan ngayon. Baka doon na lang kami kung saan may madaanan. Kakain ulit kami. Magre-rice meal naman na kami. Ha? Ano? Diretso lang. Ako muna. Ayan, dito tayo. Shortcut to. Dambakal. Let's go! February 1 nga pala, opening ng parade ng Panagbenga Festival sa Baguio. Medyo tinatarget yung Panagbenga. Sana mabigyan ako ng chance makapag quick ride ng Baguio ngayon Panagbenga 2025. Woohoo! Samahan nyo ako mga kamukha. Ika-quick ride natin yung Baguio. Hindi naman balikan, pero magstay tayo kahit one night. Depende kung kaya ko pa. Pag kaya ko pa, palagan na natin ng balikan lang. Isang maghapon lang, tapos kinagabihan uwi na. Dating gawi. Let's go. Traffic. Kanto na to. Ang laki nga, Nuro. Okay, okay na yan. Nagka-problema yung jeep. Na-flat yata. Woo! Malamig talaga ngayong season ng January, February. Medyo late yung lamig. Ngayon pa lang siya pumapalo talaga. Kahit dun sa amin sa Risa, pagpasok mo dun, ang lamig dun. Lalo na sa Baguio, Benguet ngayon, tsaka sa Atok. Talagang nagpo-frozen yung mga tanim. Yung mga pananim nila ron. Let's go. Nandito na kami sa San Mateo, Rizal. Tapos to, merong Burger King, Chowking, tsaka Jollibee. At saka ang laki ng parking lot yan pag natapos. So nandito na nga pala kami sa may Pure Gold San Mateo. What's up mga kamukha, nakauwi na nga pala tayo. Gandang gabi po. Ay mga kamukha, nakauwi na pala tayo. So maraming salamat nga pala sa pagsama ngayong araw, ngayong gabi. Kung bago ka sa channel ko, welcome to my vlog. Welcome to my guys. Ay mga kamukha, hanggang dito na nga lang pala ang video na to. Kung nagustuhan mo, nag-enjoy ka, huwag mo naman kakalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. At kung bago ka naman sa channel ko, welcome. Ako nga pala si Jeff Media. So hanggang dito na lang ang video na to. So ride safe, peace out. Ingat tayo palagi tayong mag-iingat. So see you in the next one. Bye bye.